Nakikinig kayo sa Tender Banter Podcast, kung saan dinadaan na lang sa tawa ng mga tender age na magtotropa ang mga kabalastugan sa ating kapaligiran. Okay, andito na naman tayo sa isang malapit at mainit na episode ng Thunder Banter. Madaya ka na naman, Boyty, ah. Banter lang sinasabi mo, ah. Banter sinasabi niya. Banter. Ako nga pala si Banter. Ako nga pala si Ben Bro, ang inyong Thunder gamer at trying hard YouTuber. Ako nga pala si Master Bait, ang napakabait na laging master ng kabaitan. At ako si Tito Permin, ang mahilig sa updates na hindi updated. At si Boyty po, ang chismosong madalas lang naman tulog. Akala ko nakamute na naman eh. Nag-a-anticipate ako na bumubuka lang yung bibig eh. Oo nga eh. Lagi nakamute eh. Kumusta Ayan. kayo mga pare ko eh? Ay, napakainit. Kita mo naman nakasando kami ni ni Tito Permin, Grabe. no? Actually, nakasando ako kanina. Ako din Oo. Kaya nakasando lang pulit-pulit yung talaga. sando eh. Sando lang Pulit-pulit talaga yung ako sando. ngayon. Kaya nga, di ko na kinakain. Sando lang, walang salawal. Nakasando siya Ayos lang. kanina kaya lang basa na yung kilikili, pinalitan na niya. Wala akong salawal ngayon eh. Kaya kailangan buti na ng kalahati lang. Pero okay nga yung okay nga yung sandong sira-sira para talagang sure ball na presko yung pakiramdam. Oo. Teka lang, di ko na talaga kaya. Papakita ko ang init. Sino ba yung sa Sino ba yung sa UFC yung in-interview ni Joe Rogan yung nagtanggal ng shorts habang ini-interview? Ay, Kasi oo. kanya- Ay, balls are mataba hot. yun eh. Yung heavyweight. Si Derek ano yata yung something. Yung, My ano, balls are hot. yung The Beast. Yung ano ba yun? Oo. So ano mo yung pangalan niya? Sabi niya, my balls are hot. Ayan, press ko na. Ayan. Yan. Bilis oh. Parang ano Sa- lang, sa parang San Diego, hinugot lang hindi. yung manggas eh, no? Tinunod lang eh. Parang Lebron lang eh. Malapit na pala ano, no? Malapit na matapos ang April, no? Oo. Ang linggo na lang. Panibagong holiday na naman ang idideklara ng ating mahal na vlogger presidente pala. Oo. Hindi, hindi nila kailangan i-declare yun kasi Lunes naman ng ano. Hindi. Baka gusto niyang gawing Miyerkules. Di ba? Alam mo namang pa bago-bago ng Last ano yun. minute, no? Last minute changes. Pero actually, nung Friday, holiday eh. Oo, Ah, di- daw. Anong holiday? Ano bang meron nun? End ng Ramadan. Oo. Ang aga ng Ramadan, oh. Sa mga ating mga kapatid na Muslim. Kung ano man tawag ninyo dun sa celebration nyo, yun yun, Ano? Happy Ramadan. Nakalimutan ko. Ang greeting yata is Eid Mubarak. Eid Mubarak ba? Okay, yata. Hindi ako Oo. sigurado. Either Eid Mubarak o Idul Fatir ba yun? Parang ganun, di ba? Yun ang ano, yung mismong okasyon yata. Idil Oo. Fitr. Okay. So ano tayo, since na mag-holiday sa Auno dapat. Ano ba Auno? Ano yun? Lunes, tanyo? Lunes, tama. Ayan, no? May Sakto, 1. May 1, Labor Day ng ating bayan. So, Yes. salute sa ating mga manggagawa. Sa ating, Manggagawang sa inyo Pinoy. lahat. Oo. Tama. Oo. Yung mga sad pumasok pagkatapos ng holiday. Ayan na naman. Ayan. Init na naman yung ulo ni Tito Permin. Eh. Oo. Para sa inyo yun. Mag-isip-isip Para sa na atin kayo. yan. Baka magalit na naman si Donnelly. Pero actually, ang May 1, di ba? International yan eh. Na di ba Labor sila ba Day? yung Maraming ano? Maraming Di ba sa SG holiday. din, ano? Sa SG din SG, eh, oh. Labor Day, oh. Sa Europe yata talaga siya nag-start. Tapos Sayang. may Meron mga bang, parang kasunduan, mga iba't ibang bansa na gawing, yung tinatawag na May Day. Di ba? Yun, May Day. wala bang ano, hindi ka ba nakapag-research ng todo tungkol dun sa history ng Labor Day? Hindi ko Kaya ano yun, eh. parang nagkaroon lang ng kasunduan na magtatag ng isang araw para sa mga laborers. Parang Tangina nyo, pagka dapat May 1 pagka hindi May ang Labor Day nyo, tangina. Ganun. Sabi ng US, sige, subukan nyo. Hindi, sige, boss, bahala ka na sa buhay mo. September tuloy yung Labor Day September dito. sila. September. Parang hindi sila tugma sa ano eh. Pero alam nyo ba yung yung tawag dun sa day before the Labor Day? Teka, joke ba yan o ano? Hindi, meron. No. Delivery day.
Hindi. Ano? Sige. Nauna pa yung delivery Ano? sa labor. Sige, sirit, ano yan? Ano, water Ano broke? yan? May water broke day. NSYNC day. In sync? Oo. Bakit? It's gonna Oo nga. be May. Oo nga, no? Si Justin Timberlake. It's gonna be May. Sumakit Puta. ulo ni Master Bait. Diyan na po, nagtatapos ang ating salamat. Tapos bigla yung episode. Alang yan. Hayop na yan. Ba't kasi may yung, ano, no, pronunciation? Ayoko sa gagong yun. Ganun Baka, talaga eh. ano, Di ba it's gonna be me yun? Oo. It's gonna Kinikita be siguro me. yung tinggil niya ng mga oras na yun. May tinggil yung si Justin Timberlake eh. gonna be Justin me. Timberlake, tinggil. Tangin na. It's gonna be May. Ba't Kaarte. Ayaw niya patabuin yung buhok niya ulit na ganun, no? Yung kulot na kulot. Oo, yung afro. Bagay Kasi naman sa kanya. baka lutuin daw eh. Lagyan siya mainit na tubig. Buka noodles. Mga pansit Oo, di ba canton mo? na. Mukha ka eh. Noodles yung Mukhang buhok. noodles eh. O baka kaya ayaw na niyang ibalik. Mukha nga siguro siyang noodles. Siguro nung nagpunta sila ng Japan, nag-tour sila sa Japan. Tapos, syempre yung mga Japanese mahilig sa mga instant ramen, di ba? Siguro mga Hapones siguro, china-chopstick yung ulo niya, no? Ow, ow! What are you doing? Tain lang yan. Ay, nako. Speaking, Nakita ko sige. yung meme niyan eh. Nakita ko yung meme niya na it's gonna be May eh. Una kasi hindi ko parang, na-gets. Hindi ko na-gets. Parang ano, it's gonna be, tapos picture niya nakalagay. It's gonna be Justin Timberlake. Sabi ko, wala namang kwenta-kwenta. Yung pala it's gonna be May. Ay, ano nga, pagka nakita mo nga, baka, ano sa bagay mamaya, madali na namang i-search yun eh. It's Subukan gonna kong be- hanapin. Dami pala doon. It's gonna be May. Marami eh. Tsaka Marami, meron pa, oh. di ba, pag August 10, Oh. si Marvin. Ah, Augustine. Oo. Ang daming oras ng mga Pinoy eh, no? Kahit sabi mo manggagawang Pinoy, palaging may mga naiisip ng mga ganyang meme. Tain na. Hassle, no ba Ay, yan? speaking of manggagawa, ikaw, Master Bait. Ah. Nahawa na ako kay Boyty eh. Nagbabanggit ng pangalan. Nagbabanggit ng pangalan eh. Di ba nagdalawang trabaho ka dyan? Kamusta Huwag naman? yung sabihin, baka pakinggan Dalawang nila trabaho. yung last episode tapos hanapin nila yung mga pangalan natin. Wow. Oo ka. Di natin babanggitin na nabanggit yung mga pangalan sa Oo. last episode. Paulit-ulit eh. Oo. Pero tama. Ano, nadadagdagan yung played ano natin. Numbers of played. Oo, tama. Para hanap-hanapin nila. Eh, tama si Tito Permin, sinubukan kong maghanap Magdalawa. magdalawang trabaho. Eh, yun. Alam, may kasabihan nga na you cannot serve two masters at once eh. Kasi ako lang ang totoong master. Ang master bait. Para doon sa mga di nakakaalam, ano ba yung una mong trabaho? Yung yung parang kino-consider kong talagang trabaho ko, yung ito nga yung pagiging waiter sa restaurant. Yung Filipino restaurant dito malapit. Yung pangalawa, gagawin ko lang astig yung pangalan, lab technician. Pero sa totoo, yun, parang factory na mga prescription glasses. So, ang ginagawa namin doon, nililinis namin yung mga lens, sinisigurado namin tama yung mga parts, ganyan-ganyan. Okay naman siya eh. Napaka dali kung tutuusin. Pero kasi una-una graveyard. Tsaka yung nga, sa sobrang dali ng trabaho, yung paulit-ulit lang. Repetitive. Nakakabobo. Yung wala kang mental stimulation. Talagang lang. Kaya bilib ako sa mga sa mga nagtatrabaho nga sa factory na hindi Factory ko worker. inakala na hindi ko inakala na Oo nga, no? ganun. Kasi Mas okay pa nga yung nasa toll gate ka eh, di ba? May namimit ka iba-ibang tao. Tapos nagko-compute ka ng sukle, di ba? Tama. Nag-iisip ko nga paano mo ibubulsa yung mga papiso-piso, ganun. Hindi, mali. May ano ako dyan eh, kasi di ba minsan sa tollgate yung mga babae yung nag-ano dyan, nag-aabot ng ticket. Naniningil. Natatawa doon sa tropa ko isa. Pagka maganda yung hinawakan niya yung kamay. Ganun no. Pagkukuha niya yung pera. Nakakilabot naman.
Hinahawakan. Parang yung kaibigan natin nangihimas ng braso. Oo. Pero pogi naman yun. Kaya yung pagka Pag yung babae na pogi, patingin, sabihin, kinikilig. aggressive. Oo. Pero kung Pag yung, pangit yun, manyak. Manyak. yung kung yung kaibigan natin, pag yun ang gumawa nun, Oo, manyak yun. manyak yun. Manyak agad. Kukunin yung plate number. Masyado kayong hindi na nga nating kaibigan. Ba't tinuturo niyo pa bang kaibigan yun? Hindi natin kaibigan yun. Hindi pa, kasi parang daga, di ba? Yung sa daga na. Kwento ni Oo, Yung daba, hindi mo daga, hindi mo daga. pwede tawagin Nakalimutan mo na kaaway eh. yun. Ganun Oo, talaga. kaya kaibigan. Si kaibigan, Si kaibigan. para hindi tayo perwisyohin. Yung mabait, ganyan. Tama, sige. Hindi na namemerwisyo, di ba? At saka malupit doon sa kaibigan yun, harap-harapang ginagawa doon sa asawa ng tropa niya, di ba? Parang bastos ang putang ina eh. Wow, pogi mo Oo. Tayo na. Hindi, gawain niya yata talaga yun. Oo, hindi talaga yun. Kumbaga sakit niya na yun. Maski sa akin dun harap-harapan, di ba? Tayo na. Pero sige, Kung sino tuloy yung- mo. Tuloy mo yung sa Yung sa Ayun, trabaho. bali, Paglinis sa salamin. Yung tagalinis sa salamin, kaya bali yun. Tsaka naging bilib lalo ako sa mga factory worker. Kasi yung setup namin dito, walang oras kaming nakatayo na dire-diretso. Tapos yung break namin, 15 minutes. Doon ka lang talaga makakaupo. Syempre yung puwet mo parang umiinit pa lang ng 15 minutes, di ba? Tas Bawal tatayo ka talaga naman. umupo. Grabe naman. Bawal umupo. Yun yung patawa dun eh. Kaya sabi ko, tang-ina nyo, bahala kayo dyan. Para ka pala Iniwan mga nga. safe lady. Ano ba ginagawa Safe mo? lady. Ikaw nag-check kung tama yung grado? Hindi, kada dalawang oras, nagro-rotate kami na ginagawa. Pwede kang ma-assign muna dun sa scanning. Yung scanning, yung ini-scan mo yung mga tray ng mga lens. Tapos yung pag-washing naman, yung per lens, ikaw maghuhugas nun. Tapos yung pag ikaw naka-assign dun sa machines, sisiguraduhin mo na walang nag-e-error na machine. Tapos pag may nag-e-error, aayusin mo. Yun. Tapos ano pa ba yung isang designation ko doon? Laser. Pag-check mo kung tama yung tagging ng laser dun sa lens. Kaya intindihan ko na kung bakit ang tagal pala. Kasi diba pag nagpagawa ka ng salamin sa mga, si Tito Fermin, pag napagawa ka ng salamin, ay sir, balikan nyo na lang after 2 weeks. Ba't ang tagal, di ba? Parang dali-dali lang naman eh. Yung pala madami talagang mabusisi pala talaga yung... Kasi actually itong salamin ko, di ba, siya, may mga prescription to. Yung lens. Yung mga siguro yung sinasabi yung laser, yun yata yun eh. Yung pag tinapat mo sa sa ilaw, may angulo na nababasa mo yung nakasulat. Hindi, pero kasi yung sa amin, kunyari yung per lens, pag tinatakan ng laser yun yung yun, niya. May May designation. Parang gano'n. Kasi pagka single vision lang, hindi mo na kailangan i-check yung laser. Pagka double vision, may mga classification yun. Kailangan mong i-sort ngayon yung mga salamin. Doon sa Kaya conveyor belt. Ito yung sa akin, yung parang ang tawag doon, yung anong tawag doon na yung parang double vision nga siya. Oo. Nakalimutan ko yung tawag na Double vista, ayan. Yung basta kung ano yung tawag Yung din. transition. Ayun. Hindi transition. Transition yung yung nagdumidilim eh. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung term na Doble cara. Basta yun yan dito sa may sa taas, dito sa may bandang gitna, tsaka sa may bandang taas, pang siya, pang malayuan. Pero yung dito ko sa may baba, yun yung pambasa. Pamalapitan, oo. Tapos yun nga, yung laser na sinasabi mo, nakikita ko yun. Kasi nang nililinis ko yung salamin eh. Tapos di ba may makikita mo may parang coating yung salamin. Habang tinatapat ko siya sa ilaw, may angulo na na pag nakatapat siya sa ilaw, mababasa mo yung nakasulat na may parang maliit na tag. Letra, number, ganyan. Oo, yun. Hirap kasi nakakaduling. Kakaduling. Ang galing nga eh. Lang, tawag ito, kaya sabi ko, di ba, lalo nung bago ako dumating dito, mga office boys karamihan sa atin di ba? Wala naman ako experience sa blue collar pero ngayon ko lang na-appreciate din kahit paano yung hirap ng mga kasama nating mga manggagawa, yung mga labor nga, mga manual labor talaga. Oo, saludo na ako sa inyo talaga, wala namang sabi. Ngayon, galing. Minsan nga yan eh.
yung pag nagsasawa ako na yung sa opisina lang, yung nagtatrabaho na halos 8 oras na nakaupo. Minsan parang nakakainggit nga yung mga ganyang Oo. nasa labas ka. yung hindi nakatutok yung buong oras mo dun sa nakaupo ka lang sa computer. Oo, Nakakasawa hirap din rin yun. minsan eh. Ako Oo. dati nung sa call center, nung na-burnout ako sa call center, nagtrabaho ko sa mga restaurant fast food tsaka restaurant. Parang inisip ko parang sana dinediretso ko na lang yung sa TGI Fridays. Oo. Sana hindi na ako nag-quit doon kasi parang yung katawan mo lang yung napapagod doon. Iba yung pagod nung yung utak mo yung pagod na pagod. Parang Oo, yung Totoo. isip parang triple ang burden sa'yo pag napagod eh. kasi yung sa restaurant kasi pagka pagod ka, itutulog mo lang the next day. Okay na Okay na, di ba? Charge ka na Oo, ulit. yun. Oo. Oo. Minsan pagka ang trabaho mo sa opisina, yung minsan natutulog ka na, iniisip mo pa yung trabaho. Oo. Napapanaginipan mo pa nga Oo. Ganun Hindi nangyari ano sa eh. akin eh. Nakakaasar. Kaya yung tawag dito, ang naging doon, ang naging kinaayawan ko talaga dito sa factory, hindi yung trabaho, kundi yung hindi pwedeng wala akong kausap. Mamatay ako nang wala akong kausap eh. Yun yung kalaban ko talaga. Hindi ko Ako kaya nahabol ko yung makipagkaibigan eh. Alam mo yun, parang hindi, okay lang wag ako makipagkaibigan, pero kailangan may kinakausap ako ibang tao. Ba't bawal ba mag-usap? Hindi naman sa bawal, pero wala kang makakausap kasi yung taong makakausap mo sana, andun siya sa kabilang station eh. Magkakalayo kayo. Oo. Tangina. Sigawan kayo. Bad trip. Sigawan, no? Yung Alright! usap namin, pag pag break, sobrang ikli lang eh. Kaya nga napabalik ako sa pag-vape, di ba nagko-quit na nga ako. Oo. Tanga sa stress ko doon, napabalik eh. Tapos, talagang naisip ko na magpasagasa sa train kasi may malaking release na dumadaan doon. Tangina, pasagasa na lang kaya. Di, sobrang tangina, nakakabaliw ang putang ina. Tapos, wala kang makausap, nakakainis. Ayun. Kaya, inalisan ko na. Sabi ko, okay sana kasi madali yung trabaho, medyo malaki kita. Pero, kung ikakasira pa lalo ng ulo ko, tangina, wag na. Oo. Oo nga, mas importante yung mental health natin. Naalala ko na yung tawag doon sa salamin. Ano? Progressive. Progressive pala. Oo, progressive. Hindi na rin malayo sa transition. Okay na rin. Oo nga. Ilang letra lang. Parehong parehong syllable eh. Tsaka parang sounds like progressive, transition. Parang gano'n. Yung transition, dumidilim pagka nasa labas ka. Araw. Tapos yun, pag nasa loob ka yan, umano na ulit siya. Bumabalik siya, nagiging clear. Pero ito yung sa akin, ito yung na lang, snap-on. Yung kinakabit na lang dun sa frame. Oo, ginagano na lang. Kasi kesa naman bumili pa ako ng salamin dahil ng shades. 'Di ba? Oo nga. Hindi rin naman ako makakakita doon. 'Di ba? Dumilim na, lumabo pa. Kasi yung snap-on na lang, at least nandoon pa rin yung grado. Oo nga. Pwede mo pa i-flip up na gano'n para cool, di ba? hindi siya nape-flip ini-snap lang yung sa akin. Snap lang talaga. Wala yung bili ka ng may hinge para cool, mga ganun mo. Parang 80s na 80s, no? Tsaka talagang pang pang tituhin yung dating ng mga gawin eh. Oo. Tapos meron pang meron pang lace. Oo. Sa leeg, no? Para mo dito na i-coating shot. Oo. Parang hindi nawawala, tangina. Pag may nakita kang chicks, kailangan tataas mo muna ng ganun. Tapos tsaka mo tatanggalin na gano'n. So, bibitawan mo lang na gano'n. Kasi hindi nahuhulog, di ba? Hindi nalalaglag. Kaya mga lace na ganyan, pang matatanda talaga. Yung mga naguhubad ng salamin. Ano yan pang mga farsighted kasi yan May mga lace. Meron pa nga yung magnetic yung gitna, yung ginaganon. Ayun yung akin, gano'n yung magnetic yung kinakabit na... Ito. May magnet dito. Hindi, pero alam ko sabi pala ni Ben Bro yung matanggal. Napuputol. Yung mga boss ko dati ganun pag may papapirmahan ka. Ikakabit na lang.
Bagay kaya yung nakapormang gano'n, yung naka-lace kang salamin, tapos yung nakataas yung kwelyo. Di ba yung nauso yung ganong forma dati? Oo, Babagay oo. kaya yun? Yung pang ano, Parang ano ko niyang matanda. Oo, konyang matanda. na Naisip malaki ko, ang bagay, braso. ah. Kailangan pag magaganong ka, siguraduhin mong malaking braso mo. Kasi hindi ba Si bagay ano sa pala, pagka no? hindi malaki braso Dapat pala mo. si account terrorist, ginagawa niya rin yun. Oo, Yung no, malaking bagay braso. sa kanya. Malapit-lapit na. Pwede, Dapat pwede, ginagawa pwede. niya yun. Accountant na accountant eh. Nakasalamin na may lace, nakataas yung kwelyo, malaki braso. Oo nga, Pasok diba? na pasok sa description eh. Nagsasalamin na nga rin pala yun. Ah, talaga ba? Oo, nagsasalamin na rin siya. Di ba, Pucha. pinapakita niya dun sa ano? Nahirapan na rin siya magbasa. Nawawala rin sa isip ko kasi bihira din lang naman niya gamitin eh. Hindi natin siya nakikita ganun din. Ako talaga, hindi po pwedeng wala akong ano. Wala, high school pa lang tayo, nakasalamin Oo, ka na eh. di ba? Third year high school ako. Oo, nag-start. third year. Lolo, si Lolo. Dati Lolo, pero ngayon Tito na lang. Di kahit pa paano umangat ka pa ng level, di ba? Parang pumantay na ano. Na-promote na. Dito. Lang ya. Kumusta mga trabaho nyo naman? Puro ako na nagkwento sa trabaho ko eh. Oo nga eh. Ako naman, Pero- sige. naman bilang freelancer, parang medyo may mga pros and cons eh. Siyempre, work from home, 'di ba? Tapos hawak mo 'yung oras mo, ganyan. Pero minsan kailangan palagi kay may kliyente. So minsan, Oo, yun lang ang kalaban. minsan bigla kang aalisan ng kliyente, walang sabi. So babakante ka, wala kang kita, mga ganun. Wala bang batas na parang sinusulong para dyan sa anti-ghosting na yan? Wala, no? Parang wala tang magagawa. Si ano yan eh. Di ba? Wanted na May nga yun eh. nag-propose. Wanted na nga yun eh. Si Tebes ka pala. Si Tebes nag-propose yan. Pucha. Yung bawal daw ghost. Katawa. Tanga-tanga. Di ba siya yung umalis ng bansa? Siya yung nag-ghost bumabalik. ngayon. Ginaghost na yung ayaw niyang ano. Saka ang gusto nung ano kasi 'di ba pinagpipilitan niya na na Zoom. Oo. Zoom na lang. Kaya lang kapag mag Zoom meeting, dapat nasa daw Philippine Embassy. Hindi pa pwedeng nandoon ka lang sa bahay. Parang nasa nila 'yun eh. So kunyari house arrest siya, ganun. Hindi, kailangan mo talaga parang nasa government ka. Kasi parang hearing siya eh. Diba, Ganun ba yun? So, kailangan daw nandoon din siya sa Philippine Embassy. Siyempre, hindi siya pupunta ng Philippine Embassy kasi nagtatago nga siya. Oo. Natatawa ako ni-interview siya ni Karen Davila eh. Di parang daw siya ilang beses ko bang sasabihin na may nagbabanta nga sa aking mga opisyal, pinagbabanta ng buhay ko. Ilang beses ko bang sasabihin, naiiyak na nga ako eh. Nung sinabi niya naiiyak siya, natatawa si Karen Davila. Kasi ako eh. Ang kulo lang, weh. Kulo lang, gumanon. Parang ganun eh. Naiiyak na ako eh. Sabi niya ganun. Visit naman palagi nila umiiyak yung mga opisyalis nating guilty. Kulit nung si Gaya kasi yun, di ba? Pati yung anak niya eh. Yun yung nambugbog ng guard eh. Yung anak niya. Sa village, di ba? Yung binugbog. Sa Parañaque. Oo. Diba? Parang talaga sila. Notorious talaga sila dun sa sa Negros. Anti-ghosting. Pero lang, bagay sa dapat pang client nga para nga pang protection tulad sa mga taong freelancer gaya ni paring Ben bro. Dapat yun yung iusad nila kasi simula nga nung nag-pandemic, di ba, yung mga tao mga work from home, karamihan sa atin sa Pilipinas ng mga freelancing gig. So dapat aware na yung gobyerno na kailangan mayroon tayong gawing batas para maprotektahan naman to. Hindi parang mga pagkakakitaan lang kasing inatupag nila eh. Oo nga. Kasi yung mga ganyan mga freelance, 'di ba, walang SSS. Oo. Parang pwede voluntary. Voluntary naman. Pag-ibig, siyempre, sino ba naman kasi mag-volunteer na maglagay sa SS, di ba? Kung alam mo namang nanakawin din lang. Yun yung mahirap. Hindi, di ba? Parang mas maganda kung mapapakinabangan mo din naman. Yung minimum na lang lagay mo. Oo, minimum. Kaya imbes na sa SS, hindi sa ka na lang maglagay sa life insurance. Hindi mas sa bagay. Actually,
Tsaka PhilHealth. Matutulungan natin si Boy T. Yung PhilHealth pwede PhilHealth pa na eh. rin. PhilHealth. May tulong din kahit papaano. Malaki-laki din Yung PhilHealth, okay. Kahit paano. Pero yung Talaga, yung... pagbalik na rin ko nga, hindi ako magulat Wala ka sa, bang sa PhilHealth. PhilHealth ka. Eh, madali na makahabulin sa sa PhilHealth eh. Napapacheck mo naman kung magkano yung kulang mo. So, madaling mahabol. Oo. Tsaka maganda sa PhilHealth kasi parang 3 kada quarter yata, di ba? Ang contribution. Nung nagpunta nga pala ako ng SSS. Kasi 'di ba may pilang ganyan. Merong isang tibo na nakapila doon, nakapila yung tibo eh. Tapos nakawigo. Oo nga, no? Nakapigo. Ayun nga. Ano nagtataka ako minsan? Nagtataka ako bakit sa mga Hindi na SSS, nakawigo. yung mga guard, Upgrade na, di ba? yung mga Ano guard ba? na nagsasala eh. Ano ba? Nakabiyos. Oo nga pala. Nakabiyos na yung tibo. Ayun, balik tayo doon sa SSS. Sige. Nagtataka ako doon sa tinanong kasi siya kung anong business niya doon sa sa SSS nung guard. Kasi 'di ba yung guard ng mga doon, sa sala, mga papapasok. Bibigyan ng form. Tinanong siya nung guard. Bakit anong gagawin mo? Sana mag-a-apply siya ng SSS para mag-voluntary siya. Voluntary. Contribution. Tapos sabi nung hindi pwedeng voluntary. Sabi niya, yung kailangan daw meron ka employer. Sabi ng gwardiya. Sabi ko, Bago bakit? yun Sabi ko, voluntary nga, bakit kailangan yung employer daw ang dapat na unang maghuhulog? Siguro ayaw lang papasukin yung Gago. Nagdunong-dunungan yung gwardiya. Anong oras na ba yung mga panahon na yon? Hindi ba pasara na yon? Baka naman kasi pauwi na siguro yung gwardiya nun. Hindi, umaga, pa lang wala magtatanghalian. Pauwi na nga yun. Ay, hindi, mag-lunch break na yun. Kaya ganun. Time pa lang. Tatanga ako ba? Pauwi na nga Sabi ko, buti ka maghuhulog, di ba? Voluntary. Oo. Hindi naman lahat ng tao may trabaho eh. Ayun nga, kahit papano, siguro lang siya, yung mga kagaya mo, freelance, baka maghuhulog siya ng sarili niyang SSS. Oo. Baka ako ba't hindi kailangan daw may employer. Sabi ko, bago yun. Raulo ba to? Bago yun. Ngayon ko lang narinig yun. Gutom lang yun talaga. Magla-lunch lang talaga yun. Saka yun nga, nung ko lang minutes nung ko lang din nalaman na sa SSS pala, may coding din. Para sa Diyan ako na-intriga talaga po. Tayo na may yung last, coding. Ano yung coding? Coding, Yeah. yung last number nung SSS mo. Kung ano yung huli, yun din. Parang yung 1 to for lang yun, for Monday. Monday. And so on and so forth. Yan. Ano ba yan? Pero Kailan ba nagtataka nauso? ako. Nung pandemic lang ba? Nung pandemic. Pandemic lang. Di na nila inalis. Tapos sabi ko, paano kung marami kang nilalakad? Kailangan araw-araw mo. Araw-araw Tapos yun lang yung free time mo, no? Hindi ka na papapasukin kinabukasan. Paano kung urgent? Oo nga. Kagaya nung guard. Sabi ko, bakit pa mo pa ako paalisin? Nandito na ako. Tapos sabi ko, may PWD ID pa nga ako eh. Ba't papauwiin mo pa ako? Hindi pa pwede. Kailangan, bumalik ka na lang sa Martes. Sa Huwebes. Ganyan. Sabi ko, ngayon ko nga kailangan kasi urgent eh. Ayaw nung guard. Tapos sabi ko, di ba bawal nyo i-reject yung mga ganyan, senior o kaya PWD. Correct. PWD. Dahil pwede kayong makasuhan. Pag nireklamo kayo niyan, magmumulta pa kayo sa gobyerno. Sabi nung guard, hindi ako natatakot dyan sa mga yung mga sinasabi mo na ganyan. Hindi ako siya natatakot. Basta ang alam daw nila yung procedure nila. Sabi ko, di ba meron naman kayong kakayanan mag-isip para kung i-consider nyo yung tao, hindi. Discretion nyo naman yun, di ba? Senior or PWD, nandito na, ba't paalisin nyo pa? Sabi kong ganun. Kailangan ba naka-wheelchair muna bago nyo pagbigyan? Dapat naka-neck brace at wheelchair. Tapos ang kulit nga nung guard, ayaw talaga akong papuntahin. Sabi ko, nakikiusap naman sa inyo, kuya, ayaw nyo pa rin eh.
Ang hirap niya naman ang hirap naman ipaintindi sa inyo, sasabihin mo pang hindi ka natatakot. Sa susunod, dapat naglalabas ka na ng dilaw na papel na may mukha ng dalawang tao. Yan ang kalakaran. Kailangan Kailangan ano, ng baba, mga ganun. Pero oo nga, no? Baka kailangan mayroong... Pakilala ako sa'yo. Pero Kilala yung mo ba guard, to? siguro na-realize niya Na-realize niya. Pumunta siya dun sa sa may supervisor. Tinanong niya. Yung supervisor, in-entertain ka? naman na ako. Oo. Sinabi ko kasing bawal yung ginagawa niyo eh. Siguro doon niya na-realize na nga. Gobyerno pa naman kayong Pride na opisina. lang niya yun eh. Kaya ayaw niya aminin. Hindi Kaya sasabihin sana yung tapos nung nakapasok ka na, sana sinabi mo, ano ko ngayon, ano ba? Hindi. Pahiya. Yung kasi minsan ang hirap sa mga ganong klaseng trabaho. Yung pagka binigyan sila ng instruction, yun lang. yun lang. Hindi na sila mag-iisip ng iba pang Hindi na nila i-consider yung mga ibang considerations. Hindi nila gagamit yung isip nila para kasi iniisip nila na hindi, ito lang yung Sabi ni boss, gawain ko magagalit si boss Oo. Sabi ko nga, parang inaano niya, baka pag pinapasok ka, matatanggal pa ako niyan parang ganyan. Kasi hindi nga siya sumunod. Sabi ko, hindi, mas matatanggal ka nga pag nagmulta kayo. Diba? Kasi magkano multa yata, minimum yata, 50,000 Ayun. Pagka may nagreklamo ng gano'n. Sana kulang pa yung sahod niya sa isang buwan. Kulang pa ng 50K yun. Kasi kumbaga, siya batas naman yun hindi naman siya, lang na, hindi naman yung suggestion napagtripan lang. Batas na talaga yung sa senior and PWD. Kasi yung sinabi mo sa pabangkin mo ba yun? Di ba sabi mo, traffic signs here are just suggestions. Saka sabi ko doon sa guard, kasi 'di ba yung hindi kailangan yung bumalik na lang kayo sa sa mga kahit senior pa or PWD, lahat yan bumabalik. Sabi ganoon ng guard. Tapos sabi ko, ang dali-dali kasi sa yung sabihin yan kasi normal ka, hindi wala kang iniinda sa katawan mo, hindi saka bata ka pa. Yung mga matatanda pa babalik-balikin mo pa na okay, may mga kunyari, may iba 'di ba, may mga saklay pa. Tapos di mo tatanggapin. Mandali mong nasasabi yan kasi wala ka doon sa status nila Sa mga matatanda or sa mga PWD, doble yung effort na ginagawa nila para makapagpunta lang sa opisina. Sabi ko ngayon ko nga lang din nalaman na na may coding pala kayo Kaya nga. Tapos sabi sa akin ng guard, nasa website naman yung na yan. Hindi nyo pa rin alam. Para namang araw-araw nating gawain yung tumingin sa SSS website. Hindi naman ako nagbababad sa SSS website. Parang naman napaka-trailing na bubisita sa website nila para lang makakita ng mga ganung informasyon, di ba? Kaya nga. Ano kala nyo sa SSS website? Facebook? Pwede ba kami mag-post doon ng status namin sa picture? Lunes ako pumunta. Urgent. Parang Friday. Kailangan ma-accomplish ko na lahat nung nag-ano nga ako na emergency half day sa office Kasi wala naman ako ibang araw na Oo. Na ang hassle parang kung iisipin mo dapat yung 2023 na ganyan pa rin yung mga ahensya ng gobyerno natin. Imbis na makatulong, parang pahirap pa no? Oo. Pero ang maganda lang dyan, walang pagbabago. Consistent, di ba? Consistent. Correct. Kung meron may konting paglala, pero hindi naman ganun kagrabe. Yun lang. O kaya mga konting improvement, ganyan. Katulad nung lisensya mo, papel na lang ipiprint, mas mabilis may print, di ba? Lisensya ngayon, papel na lang. Buti nga yung national ID nakuha ko buti na lang card. Kasi yung doon sa... Buti na lang card na. Buti na lang card na. Kasi nung una, card nga siya, di ba? Card yung card yung pinamimigay. Tapos, yung card nga lang na yon parang low quality. Yung madikit lang ng touch tape. Hindi, parang print lang doon sa hindi siya nilaminate doon sa, kasi di ba yung sa lisensya natin, laminated siya na PVC. Hindi PVC. Yung dati, yung unang labas niyan, yung parang print doon sa card mismo na nabubura. Parang BIR, parang BIR ID, ganun.
Kaya yung one time, merong nagreklamo na kasi parang yung ID niya, parang nilagyan ng scotch tape kasi may ididikit na parang post-it para palatandaan. Oo. Pagtanggal ng post-it, yung mukha niya sumama. Namura din. Namura din tayo Ang mukha. ganda ng quality eh. No? Bad trip. Sabi, Tainang yan. ba't yung ba't ganito yung quality ng ng national ID? Nilagyan lang ng Parang scotch tape. habang namura buhay tuloy mong mukha ID mo. yan tapos umpisa pa lang tanggal na yung mukha mo. Oo nga. Hindi ba Buti nga yan yung nagmumukhang nagmumukha. isda yung mga yung mga picture natin sa national Oo. ID? Bakit nagmumukha isda? ganyan. Nadidistort? Sa akin Parang Ganyan naman? naka-ganun nung maigi. Yung parang Ay, extended na hindi maintindihan. yung sa akin naman, parang pinapayat. Parang pinapayat yung mukha. Ang payat ng mukha ko dun eh. Parang Kasi- ano na nila, no? Compress yung mukha. Hindi Oo, nila yan, binalansa balong yung pag-skew. Kasi yung nun, yung siya, yung picture mo, tapos merong parang black and white na maliit sa tabi niya. Alam ko na kung bakit. Alam mo anong ginamit nila doon pang edit? MS Paint. Ano? MS Yung- Paint. Pag Imbis inaano mo, na constant yung pumapayat. aspect ratio, parang Oh. pinaliit na lang. Yan, kasya na, okay na yan. At least ano pa rin, yung kunyari whole body, di ba? Whole body. Pinagkasa One ka by pero one na whole pumayat. body. Oh. Buo pa rin. Yung Pumapayat. cybersecurity nga ng gobyerno natin, Windows Defender. Oo, di ba? Oo, di ba? Yung sa PNP at PNP at NBI Pero parang ang na... huling sinabi nila, wala naman daw breach na nangyari. Ayun nga eh. Pero bakit Pwede mo na lang nakakita? sabihin yun eh. Hindi nga sasabihin yun eh. Nakakaduda. At saka tawag ito, kung sakaling ganun ang dapat sinabi nila, wala pang breach na nangyayari. So antayin pa nilang magkaroon dapat talaga bago nila aksyonan. Kasi 'di ba, ba't na-access nung yun? Yung German pa, di ba? Sabi Oo, mo. parang German yata siya. Third Pero, party, pero no? parang Amerikano yata siya na may German na pangalan parang yan. Mm, Third party yung na buksan niya na-access niya yung mga na naka-public. At least 6 weeks na daw Ang lupit, no? expose. Public, tas walang, walang encryption. Yun nga. Hindi raw siya parang, yung hindi mo kailangan parang ng Google password. Drive file lang yata yun. Parang Hindi mo kailangan ng password. Dito nga baka sa ma-secure pa yung Google Drive eh. dito nga sa opisina simula nung na ransomware kami. Grabe, ang dami-daming verification, may OTP, tapos tatanungin kung 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 anong kulay ng pasok ka kulamot ng pasok mo. ng ganun, password na may OTP pa, yun. Maalala ko tuloy yung kay Earl, yung pinag-uusapan natin, Ben Bro, yung inidor mo. Yung dapat magsisend ng picture ng puwet para Oo. Puwet recognition. Parang ganun. Wet recognition. Yung walang bayag. Bawal yun. Hindi ka ma-recognize pagkita yun. Huwag mo naman picture yung bayag mo. Puwet na lang. Tatay ka lang naman eh. Hindi bubukas yung toilet pag di na-recognize yung puwet mo. Mas malupit pala wala yung security ng toilet ko kaysa sa Oo nga, no? Oo. Kumbaga, Grabe. yung toilet mo, hindi papupuntahin ng hindi kilalang puwet eh. Oo. Kailangan naka-register sa database. Hindi Grabe bubukas yung yung door. Hindi, dapat pala, minsan ma-invite natin ulit si Earl. At Oo, saka sana matuloy na yung collab natin with semi-safe space para Oo nga. isang Semi-thunder. malupit ang Oo. Hindi pa tayo Semi-safe pinapalikan pa ba? ni parang Earl eh. Semi-safe busy sila. thunder o Nagkaroon sila ng thunder hiatus eh. space. Pero ngayon, may balik hiatus ulit. sila. Ah, Okay. Parang meron yata sila mga pinagkaabalahan. Pero Magka-catch up ngayon na rin meron ako na. eh. Tsaka si Earl na rin no? Nagiging active na sa mga stand-up comedy na. Kaya masaya rin ako para kay Earl kasi talagang marami siyang yun gig. eh. Sa mga Oo. nakikinig, supportahan nyo yung mga show ng andun yata sila sa sa parang anniversary ng Cool Pals, di ako sigurado. Parang si Oo, Earl sa May. yata. Oo. Sa May. Kasi Tapos week alam ko na meron ding isang show si GB na kasama parang magpa-front yata si Earl. Nice. Sa Yan, para, Singapore yun. Dami na gigs niya, Sa Singapore yata yun. Ayun sa Ayun. Singapore. For more details, makinig na rin kayo sa semi-safe space. Punta kayo sa page nila sa Facebook para makita niyo yung mga Yan, shows. andun din. Correct. Yo. Meron din dito Kasi- sa Spotify.
Diba? Masyado kasing kami lang yung na-expose Kaya ina-expose din namin yung mga kaibigan namin sa kabilang podcast. Oo. Balang araw bibisita tayo sa kanila. Oo. Ikaw, Boy T, may kwento ko bang labor-related? So far, ang challenges ko ngayon, kasi parang somehow, medyo may pagka-freelancing. Work from home din ako eh. So, Parang remote yung setup mo no? Remote, remote yung job. setup ko. Lahat kami, remote eh. Ang pinaka-challenge ko ngayon is yung maintenance ng equipment. Nakwento ka kanina sa'yo, Ben Bro, di ba? Sa GC natin. Sige, kwento mo sa kanila. Yun kasi, yung generator ko nasira. Yung ba yung gawa nung nabasa ng ulan? Hindi, yung UPS yun. Pero okay naman yung UPS. Ba't mo ba kailangan ng generator? Kasi, lagi sa nagpa-brown amin out mahigpit sa amin sa backup internet, backup power supply. So, pag lagi kang nawawala ng kuryente, natuterminate talaga. Isibakin ka talaga. As in, kahit magaling kang empleyado, kahit supervisor ka na, tapos kahit manager ka na, pero kung lagi kang walang kuryente, lagi kang walang backup internet, sibakin ka talaga. Oo, kasi baka merong generator na depedal yung pag pedalin na lang. Exercise ka pa. Yun na. So yun nga yung challenge ko ngayon. Pangalawang beses na actually nangyari yung kala ko challenge mo, nagpe-pedal ka na ngayon eh. Ang hirap magtrabaho ba nagpe-pedal? Pawis na pawis kang init. Pag nagtrabaho, pag walang kuryente, nagpipedal ka, no? Tapos nagreklamo pa yung asawa mo na, ang init! Hindi lumalakas yung electric fan. Pedal pa, pedal! What's happening? Why are you sweating? Hamster. may calls ka pa, tapos habang nagpipedal, nakikipag-usap ka pa sa mga kano. Ayun naman. Hinihingal pa Kasi ako sa calls, hindi naman ako nagko-call. So, yun lang. Nag-a-assist na lang ako ng mga ahente. Pero yun nga, kasi kahit pa nasa management level ka na, hindi ka pa din excuse pag wala kang backup. So yun ang problema ko ngayon. Pag inabutan na naman ako ng brownout dito ng umaga, ng normal shift ko, maghahanap na naman ako ng shared workspace. Co-working. Ang problema, yung mga co-workspace dito, nagbubukas alas 10 ng umaga. So, matinding pananalangin ang ginagawa ko ngayon. Wala akong backup. 24 oras sila. Kaya nga Nasa mall kasi. Di ba nasa mall? Hindi naman, pero mga cafe shop kasi. So, cafe shop na baka pwede mong katukin. Kuya! Yung kay Boy, parang tell me you live in the province without telling me you live in the province. Yun na, mismo. So, yun. Ang problema kasi ng generator ko ngayon, yung tumatagas yung gas. Tapos yung baka may pinagbilan ko. nagnanakaw. Binutasan yung tangke. Binutasan pa. Ayun. Kaya yun ang challenge minsan sa ganitong setup. Kailangan talaga well-maintained yung mga equipment mo. Otherwise, paano pa ibang kliyente? Sabi ko nga kay Boy T, baka mamaya mas economical pa kung bumalik na lang kayo sa Cavite. Diba, less brown out, tapos dami mong option. Ino-consider ko na rin yung factor na yun. So, o kaya, bumibelo lang. Total, malapit ka man sa bulkan, kuha ka ng energy doon. Ayun. I-convert mo yung energy na yun. I-convert mo yung heat ng... Baka pwede mo pa supplyan ng kuryente yung mga katrabaho mo sa sobrang lakas. Oo. Siguro, ugod-ugod na ako, hindi ko pa alam kung paano ko gagawin yun eh. Paano ko magbutas ka, di ba? Magbutas ka ng dyan. Butasin mo sa gilid. Geothermal no? Sabi mo, binutasan niya yung gas ng generator ko, bubutasin ko tong bulkan na to. Butasan para hindi daw, Quits na lang, no? Pumutok. Para daw hindi si Boy T kasi naging expert na siya sa pagsali sa meeting na nakatalikod Kaya ngayon, generator na lang yung problema niya. Oo nga. Ay, di ba dati, Talikod ako. Dati, di ba, merong kang, naging kliyente niya kliyente ba yun o Zoom lang? Guest si Piolo. Guest speaker yun. Yan, time na kilig ka no? Kinikilig ka. Kilig to si Boy T. I love you, Piolo!
Tapos sa Zoom, magkatabi sila ng picture doon sa Zoom. Oo, no? Kaya tuwa siya. Screenshot niya, no? Kinurap niya lahat ng kasama niya, silang dalawa lang. Kirinap no? Kasama ko si Papa P. Tinanggal nga natin, no? Dalawa na lang kami natira. One on one. Oo nga, no? So, Mr. Pascual. Ganun, no? Walang yayan. Ikaw, May kasama parang, kang sa bahay. Tito Fermin, wala ka bang mga pang Labor Day na experience? Meron. May ako dyan. Matindi Ay, pa oo. experience. Maraming ano yan. Naranasan ko na labor-related grievances yan. naranasan ko na Grievances lang. mag-ipadole yung kumpanya. Yan. Yan Yan, diba? juicy. Sige, Ano sige. yun kasi parang inano ako nung supervisor ko na yun Diner ako Ayan tuloy. Kumagat ako sa dare niya. Malamang na-reprimand dyan yung yung supervisor ko na yun. Kasi nagbago sila ng after nung incident na yun. Nagbago sila na mga Policy. policy nila. Kasi ang diyan, ang dahilan, yung OTY, puro kami OTY. Bad trip yun. Hindi tama yun. Dalawang oras. Hindi man siya OTY. Ang slow ko. Inisip ko ni Gagawin. OTY on the year. Kasi freelance ka no? OTY on the year. OT. Thank you. Overtime, thank you. Overtime, thank you. Yan, OTY. Ano yun, yung nga pa OTY. Kung hindi man siya OTY, i-offset. Kumbaga, pwedeng pumasok ka na lang ng late o kaya sa pagkaya walang mataas na volume, pwedeng umuwi ka ng maaga, ganyan. Ang problema nga lang doon, OT yun Oo. Di ba? Ibang rate nun. Ibang rate ng OT So, dapat, bayad ka kung mag-extend ka. Oo. Kasi dun sa araw na yun, pinasok mo, more than 8 hours kang pumasok Pangit naman yung yung babawiin mo na lang sa ibang araw. 'Di ba? Anong gagawin mo dun sa sa mga huling na yun, yung mga parang mga oras na hindi mo magagamit, yung mga ipapasok mo ng late, wala ka namang, 'di ba, ibang gagawin. Hindi pumasok ka na lang din. Mas maganda yung talaga, OT. Tsaka yun ang alam ko kasi bawal din talaga yung offset Oo, hindi pwede yun. Bawal yung ganong Although may mga ibang empleyado na pumapayag dyan, ako hindi. Kasi nung time na yon meron din akong business nung Yung t-shirt. yung t-shirt, nagpe-print ako. So, ginagawa ko, pag uuwi ako, doon ko yan kasi may mga kliyente rin Nagpe-print ako pag pauwi Kaya, umaano ako, yung on time ako nagla-log out. Kasi wala naman na akong kailangan Tsaka yun, kaya naman sila nag-OTY kasi yung first half ng shift, walang walang masyadong volume na pumapasok. Saan yung sasalita? Hindi, nanay ko yung nagkakwento. Nagkakwento. Nakikichismis. Tapos yan nga, 'di ba, yung walang trabahong pumapasok ng first half. Bubuhos siya pagka yung sa second half na nung shift. So ang nangyayari, imbes na kumbaga pauwiin kami, nag-e-extend yung mga empleyado doon. Tapos sinabihan ako ng supervisor na yung ikaw palagi ka na lang uwi ng on time. Tapos hindi ka na nga nakakakota So sabi ko, tinatanong ko kayo miss kung kung may OT tayo ngayon, hindi nyo naman sinasabi na OT. So uuwi na ako. Hindi na ako mag-e-extend. Kasi parang salitan, iba nag-e-extend, yung iba hindi. Ako ayoko kasi meron nga ako ibang trabaho. Tapos yung kinausap ako. Tapos punta kami dun sa sa conference room. Tinawag niya ako Oy, one-on-one sila. Yes. Tapos one-on-one kami. Kasi nga galit na galit. Palagi na pagalit. Yun yung si supervisor. Akala ko may nilabas kang galit na galit Ayoko. Di ko trip yung Di ko trip yung boss na yun. Naglabas ng galit na galit. Nilabas mo yung galit na galit mong galit. Oo.
Para Tapos mailabas yun. nga yung galit. Tapos galit na galit nga siya. Lagi na lang daw akong yung umuwi ng on time. Sabi ko, ba't natural uwi ako on time dahil hindi naman tayo overtime. Pero uwi na ako kasi meron akong business sa sa bahay. Kailangan ko rang i-attend yung na yun, yung mga kliyente ko. Doon kailangan ko gawin yung t-shirt nila. Tapos sinabi pa sa akin na conflict of interest. Sabi ko, paano magiging conflict yan eh? Di naman ako dito nagpiprint ng damit. Tsaka Sa ba't ibang kaya line ko. of business naman eh. Oo. Tapos na naman na yung duty mo, tapos na yung shift mo Ayun nga eh, sabi ko, total, tapos na yung 6 o'clock. Uwi na ako kasi wala na akong sa inyo, responsibilidad eh. Tapos na yun hanggang 9 to 6 lang tayo eh. Tsaka OT Tapos dapat yun nga. optional, di ba? Hindi naman yan. Hindi dapat mandatory. mandatory yun. eh. Oo. Tapos yun nga, parang nagagalit nga siya. Sabi ko, tsaka hindi naman din talaga OT dahil ino-offset lang naman to eh. Tapos yun nga, siya, nagre-reklamo siya ng mga kung ano yung sinasabi. Uwi daw ka ng uwi ng on time. Ayaw daw niya na umuwi ako ng on time. Tapos sabi ko, miss, kung questioning yung pag-uwi ko ng on time, magkakaproblema tayo dyan. Sabi ko ganun. Gumanon yung sabi nung parang inano ko rin siya eh, prinobok ko na i-dare niya ako eh. Parang prinobok ko siya na sabihin niya yung na yun eh, na linya na yun eh. Yun nga, sinabi ko na na kung questionin niyo yung pag-uwi ko ng on time, magkakaproblema tayo. Tapos sabi niya, sige, kung dadali mo sa Dolly yan, then go ahead. Okay, sige, miss. Ito siya nagkamali. Tapos na yung convo namin ngayon. Sabi ko, pwede na akong lumabas. Sabi ko ganon. Sige, umuwi ka na. Tapos umuwi na nga ako, nag-log out na ako. Umiretso ako ng Dole. As in literal na pagkagaling ko ng office. Pero yan eh, before pa nun, kasi di ba nabubwisit na nga ako, OT kami ng Dole OT. agad? Hindi mo na NLRC? Hindi, diretso ng Dole yun. Anong NLRC? Yung Labor commission. Parang tawag nun? Para sila Labor commission. Pag empleyado yata Dole talaga dapat. Dole. Employee. Pero pag mga union siguro yung NLRC. Wala akong kaming union eh. Okay. Tapos yun, dumiretso nga ako ng Dole. Pero bago pa yun kasi, yun nga, parang nabibuild up na yung yung inis ko sa kanila. Ako, ginagawa ko, kasi parang naano ako doon sa dating trabaho eh, yung pagiging yung quality analyst. Diba? Bago ka magbagsak ng isang processor, marami kang marami kang dapat i-check yung katibayan na ganito ganyan na may mga maling mga hindi nasunod. Tapos para kung sakaling i-contest nila yon, meron kang papakita na. Mapapatunayan mo na mali talaga. Ang dami ko ng ang dami kong pirinint na kasi nung pa nga yun eh. Kasama pa dun sa mga violations nila, wala kaming time in na yung talaga. Time sheet. Time sheet. Wala talaga. Parang ang time in lang namin doon. Picture. Mag-i-email lang kami sa sa TL na na present parang ganun. Akala ko picture katabi ng clock. Yung timestamp. Yung timestamp nung pwede nasa BI ka pa lang, mag-email ka, kalagin ka na. Yung timestamp. Hindi, yun yung nandun sa computer mo eh. Dapat yung company wala email. Kami sa pagka nag-email ka na doon, yun na yun. Parang yun yung time in mo. Tapos yung time out mo, wala. Hindi kami nagla-log out. Parang ang pinaka-log out lang naman nun, yung pag-uwi namin sa kasi di ba yung badge mo, igaganon mo sa yun na yung parang pinaka-time out. Ang dami doon, mga umuwi na ako, mga alas 10, mga ganyan. Alas lang ang uwi namin, alas 6. So parang ganun nga yung mga Yun yung isa sa mga kong issue. Tapos, nung natapos yung probationary period ko ng 5 months, kasi pang 6 months, na yan eh. Automatic, dapat regular ka na. Regular. Ginawa nila, hindi nila ako niregular. Parang in-extend nila ako ng 3 months. Tapos, sabi sa akin nung kasi dapat daw, hindi ako irregular, di ganyan. Sabi sa akin nung supervisor ko, gumawa daw ako ng letter of intent.
na parang nagre-request ako na na i-extend nila yung andun yun by email niya sinabi sa akin yun. Prinint ko yun. Yung sinabi niya sa akin na Very good. kinonfirm ko pa eh. Kinonfirm ko pa. Kasi unang-una, alam ko bawal yung extension ng Pro B. Oo. Once na Bawal yun. pinapasok, Dapat yun, automatic eh. automatic Na yung day magiging- 1. Day 1 ng pang 6 month mo. Oo, automatic. regular ka kagad. Regular na yon pag pumasok ka. Alam ko bawal yon unang-una pa lang. Kaya nung sinabi niya sa akin na ganun, ginawa ko, prinint ko na lahat yung combo namin ng ganyan. na sinasabi niya sa akin, yung ini-instruct niya ako. Meron pa doon, nag-confirm ako eh. So, miss, gagawin ko is gagawa ko ng letter na halimbawa, sabihin ko, gusto ko ng another 3 months. Oo, yun. Kasama yun dun sa prinin ko lahat yun. Isa sa mga nila, yung violation. Ang dami, basta marami ako naisulat, di ko na matandaan eh. Pati yan yung mga OTY na parang sinasabi offset. Tapos ginawa ko, para talagang ma-confirm ko sa Dole kung kung mali ba talaga yung mga yan. May tumawag muna ako. So inisa-isa ko yung issues na parang sa tingin ko mali. Lahat yun mali. Lahat nung dapat hindi ginagawa nung sinabi sa akin nung nakausap ko sa Bukas pa ba yung bukas pa ba yung kumpanyang yan? Oo, bukas pa. Pero sila. Nagbayad yun, I'm sure. Kaya nung sinabi kong kaya nung last na hirit niya sa akin na nagalit na siya na nagagalit siya na umuuwi ako na on time. Yung sinabi ko na doon ko sinabi na magkakaproblema tayo kasi alam ko na eh meron na akong May hawa ebidensya. ka na eh. Kompleto na yun, lahat na ko na lang, isasalang ko na lang. Ipapile ko na lang doon sa Dole. Kaya nung Diba parang linyahan sa mga action movie yun? Parang magkakaproblema tayo. Nabibilang na mga araw mo. Tapos ang pa nun, kasi di ba nagrereklamo nga ako na na ganyan-ganyan. Kasi sa previous namin na bawal kami mag-OTY eh. Kasi naapektuhan pati yung productivity, yung efficiency. Oo. Kasi doon sa di ba may tracker kami. Doon sa dating pinapasukan. So tinatrack yung efficiency nung empleyado. Kung nagtatrabaho ka ba kalagitnaan ng mo ng shift o hindi o kung pumipetics ka man ganyan. So lahat 'yon natatrack 'yon kung kung efficient talaga yung isang empleyado. Kami wala kaming ganun. So parang sinasabi niya na hindi ako nakakakota. Tapos yung isa kong kabatch nakakakota daw. Tapos sabi ko, paano makakakota? Parang yan, yung paano mo matatrack na kota siya? Sabi ko, paano paano hindi makakakota yan? Nag-e-extend yan. Sabi ko, ako umuuwi ako eh. So, ibig sabihin, kahit paano, efficient pa rin ako kasi yun lang naman yung available na trabaho eh. Doon sa oras na pinasa ko eh. Oo nga. Tapos, yun nga sinasabi. Tapos sabi ko, sige i-print mo yung production niya at ilagay mo kung kailan niya ginawa yung mga yan at kung bakit siya nakakota. Tapos, kumpara mo doon sa akin. Kasi sabi ko, kapag parang start pa lang ng shift na may trabaho na kaagad, sabi ko, sakto eh. Parang sumusobra pa ako sa sa trabaho Ito naman eh. Okay, hindi niya ako pwedeng kumbaga hindi mo nakasalanan yun na mas maraming trabaho after ng shift mo, di ba? Kumbaga kasalanan nila yun. Kumbaga yung shift namin, kasi meron pang susunod doon sa namin eh. Sa shift namin may susunod pa eh. So, di ba? Mas malaki yung workload. May susunod pala. Pwede namang sila nang sumunod ng workload. Yun nga eh. Tapos kaya nung dumating na ako doon sa Dole, inano ko lang yun, in-interview ako nung tapos so ito lahat ng issues, ganyan. Tapos yung may pinapirma na sa akin parang papel, parang sabina pa. Siguro ipapadala daw yun sa doon sa HR namin kasi kinuha yung address no Tapos yun nga naka-receive na sila. Tapos after mga ilang days, naka-receive ako ng email galing doon sa sa HR namin. Tapos sabi, you are free to do whatever you want. Sorry. Hindi. Please check your balance in your bank account. Yun. Tapos tinanong niya ako kung kailan ako pwedeng tawagan nung HR officer. Tapos nga nung tumawag siya, kung kailan niya ako pwedeng makausap.
Tapos yun nga, nag-set ng schedule kung kailan kami uusap harap-harapan. Tapos yun nga, kasama yung VP, yung manager, tsaka yung HR. Tapos, nung pagka-start nung meeting namin, tinanong ako agad ng HR kung magkano yung gusto kong areglo. Yan ang magandang tanong. Kasi guilty na Tama sila dun Tanong ko eh. Yung isang HR, naguhubad na. Ano ba gusto mo? Pero Magkano yan, ba? hindi ako prepared dun sa kung magkano yung gusto ko eh. Ang nasabi ko na lang, bayaran nyo na lang lahat ng mga mga Napakabait. mga Oo. hindi nyo nabayaran sa akin. Akala ko Buisit. dapat nagsulat ka ng number sa mga maliit na papel tapos titiklop mo tapos Oo. iusog mo unti-unti papunta sa kanila. Kasi kapag inano nila yun, pagka raw pinush ko pa yung issue, magkakaroon pa ng hearing eh. Oo. So kaya ganun, areglo na lang sila. Sinabi ko Settlement na lang daw. bayaran na lang nila yung mga OTY. Tapos lumabas nung sa OTY, alam niyo kung magkano inabot? Nasa 11,000. Ganun karami yung malaki-laki pang halaga yung 11,000. Sabagay hanggang ngayon naman malaki pa rin yung 11. Oh, malaki-laki na yun. Kasi 'di ba kung dalawang oras lang yun, mga ganyan. Ba't ninagdagan mo ng 2 0 yung 11? Oo, ayan. 11,000 and then Dapat some. sinabi mo, OTY. ibayaran nyo na lang lahat ng OTY. Tapos, yun lang ba? Oo, times 100. Kasi ano yan eh, pinasulat niya sa akin dun sa nag-meeting kami na tag doon yung kung ano yung mga demands ko. Tapos meron pa doon, sabi ko, gusto ko lahat ng mga Kidnapper pa pala eh. sabi ko, gusto ko lahat ng Ransom. lahat ng mga empleyado dito sa amin, yung mga OTY nila, bayaran din. Tapos sabi nung hindi nila magagawa yon. Dapat daw magreklamo yon isa-isa. O kaya sana sinabi mo, sige, yung OTY nila, ibayad nyo sa akin. Sana ganun na lang, no? Tapos Otherwise, dapat ipupush libre ko kape to. buong araw. Kasi siguro kung dinerecho ko yun, pwede silang mawala ng no? O mas malaking multa yung babayaran nila doon eh. Oo, Tapos totoo. malaking multa. Iwan, Tsaka baka syempre sira yung pangalan nila. Oo. Yung pangalan nila. Tsaka damay lahat ng empleyado. Lahat yun, i-compensate nila. Ang may pinakamalaking sayang doon, di ka namin nakita sa 24 oras o kaya sa TV Patrol. Sayang. Sabi nung sabi Ano pati nung pinalaki ni O kaya sa Tulpo, no? Kaya Sabi yung sa time na yun, wala pa yata masyadong si Tulpo eh. Oo nga eh, kung Hindi, kaya may face to Tulpo face na yun, lang kay Ami pwede. Perez, no? Kaya may Perez. Face to face. Face to face. Meron pa ba yun? Wala na, wala na. Wala na. Tapos ano pa nga yun, pati yung HR, sabi niya, ba't pati ako nadamay ako dito? Dati pag nagkakausap kami, maayos naman kami mag-uusap. Wala, HR ka eh. Pero kung totoo, mabait naman din yung HR eh. Oo. Yung HR officer eh. Kaya lang, yun nga, yung pinapirma niya ako ng although inutos sa akin nung supervisor ko na sumulat ako ng letter sa HR, na address sa HR na naghihingi ako ng extension nung probationary. Kasi 3 months eh. 3 months yung hinihingi kong ganun eh. Wala akong choice kundi isama yun sa sa mga concerns ko. Kasi sabi ko, hindi ako sigurado eh. Sabi ko ngayon, naka-extension ako eh. Baka mamaya dyan, pwede niyo akong tanggalin. Hindi, hindi ka naman namin tatanggalin eh. Sabi ko, totoo, regular ka na pala. Na regular ka na nga eh. Ganyan. After nung sabi ko, pero wala akong katibayan na regular ako. Sabi, wala kayong pinapakita sa akin na wala man lang walang official announcement. Walang na letter na congratulations, maski email na you are regularized na from now on. Kasi doon sa email na yon, sasabihin nila yung mga benefits na makukuha mo bilang regular employee. Diba? Kasi iba na yun eh. Iba na yung, kumbaga, yung madadagdagan yung mga vacation leave mo, yun yung sasabihin nila doon eh. So sabi nung hindi na uso kasi yung mga ganyan-ganyang Sabi ko, hindi pwede. Wala akong katibayan na in-extend nyo nga ako eh. Sabi ko gano'n eh, di ba? Oo nga. Sinabihan nyo nga ako na i-extend nyo ako eh. So, kailangan ko ng katibayan pa rin na employed pa rin ako na na ganito nga.
O sige, gagawa kami ng letter. Mga ganun, mga uto-uto. Tapos, Galing. Parang Tapos ikaw natatawa yung pa. boss, no? yung isa pang yung VP pa na yung babae, parang sinasabi niya pa sa akin na bakit daw ako ganun makapagreklamo na parang pinagbabantaan daw naman namin siya. Ay, pinagbabantaan daw nila ako. Sabi ko, one time nabanggit niyo naman yun na na parang sinabi niyong pwede ako ma-terminate eh. Tapos Mm. sabi niya, wala daw siyang sinasabing ganun. Sabi ko, kailan ko sinabi yan? Sinabi niya sa akin na na actually you should have been terminated eh. Sabi ko, on what grounds? Sabi ko ganun. On what grounds? Sabi, due to insubordination. Sabi ko, paano ako naging insubordinate? Kasi umuwi ako Kasi ng umuwi on ka on time. time. Oo, sabi ko gano'n, umuwi ako ng on time. Tapos na Mga yung gunggong. responsibilidad ko yun, tsaka wala namang overtime eh. So hindi niyo masasabing insubordination yun. Hindi talaga. So, kasi sinabihan pa ako ng supervisor ko End na of shift mo na kasi yun eh. Wala wala na na pakialam yun doon. Paano Kung within may shift, mangyari, di ba? Oo, kung may Umalis mangyari ka. sa akin. Dapat nagpapaturo ka talaga dapat kay account terrorist noon pa eh. Dapat mali, sinama yun mo yung siya ano. doon, siya yung negotiator mo eh. Oo. Sabi mo, this is my accountant. Account terrorist yan. Di sana, meron na siya ngayon. May sasakyan na siya ngayon. Oo. Kung siya yung taga-negotiate mo. Isa sa mga dahilan dyan kung bakit sila patuloy dun sa mga ginagawa nila na ganyan. Nabanggit din sa akin nung nung supervisor ko noon. Sabi niya kasi sa akin, stop being an activist. Sabi sa akin ganun. Activist ako. You're such an Gago. activist. Sabi ko, paano ko naging aktivista sinasabi ko lang naman sa inyo yung mga mali na ginagawa nyo sa amin. Oo. Which is mali naman talaga. Tapos ngayon lang At kami saka pa sinagot mo ng why don't you stop being a communist, motherfucker? Yung motherfucker. Stop being a Isasama niya pa crony. ako dun sa mga You're a crony. mga nagpapa Ang sarap sagutin, no? OTY. Is it so bad that you know much about labor law? Labor regulation? Empleyado para di ba? Para patan mo Yun yan dapat mong alamin pagka dapat nagkatrabaho ka dapat alam mo yan eh. sinabihan pa di ba? Since alam ko yung mga ganyang bagay, ang nasabihan pa ako na aktivista ako dahil alam ko yung mga ganyan. Oo nga, dapat sinabi sa kanya. Mali eh. So ibig sabihin isa siya sa mga naging ninuno ng mga modern keyboard warriors. Diba ganun sila mga tuwiran na pag nagrereklamo ko sa gobyerno, ganun sila Aktivista sumagot. kaya agad. Isa siya sa mga ninuno nun. Dapat Kasi in-educate mo siya eh. So, Dapat pala sinabi mo, sana nag-hire kayo ng mangmang. Walang pinag-aralan. Oo. Haven't you Sinabihan ever pa ako na heard the quote, huwag matakot, makibaka? tapos sabi niya pa sa akin, parang ngayon lang kami naka-encounter ng mga kagaya mong ganyan. Di ba? Kaya ganyan sila, abusado. Kasi wala. High school lang po, parang teacher lang eh. Tapos, ang malupit niya pa niyan, kasi di ba, syempre, pagka yung mga kasama kong sa team, kami, habang nagtatrabaho kami, OTY, di ba? Mga nagre-reklamo din yan. Hindi lang ako. Di reklamo sila. Sabi ko, isasampahan ko talaga ng Nakakasuhan ko talaga sa dole to sabi ko ganyan. Tapos yung mga kausap ko doon, sige, umpisa mo. Parang babakapan ka namin, babakapan. Tapos nawala. nung nandoon na, nung sinabi ko nag-file ako ng case sa dole, sabi ko ganyan, nag-file na ako sa dole. Gulat sila. Kayo, kailan kayo susunod? Hindi, kasi mahirap na mawala ng trabaho eh. Ganon. Sabi ko, wala naman pala kayo eh. Nawala bayag. Nagdago, nag-shrink. Nag-shrink. Tapos wala. Hindi ko na pinagkakausap yung mga yun. Tapos ginawa ko, nag-resign na lang din ako pagkatapos ko makuha yung pera na nag-resign na rin ako kasi hindi ako komportable din sa mga pagmumukha. Tama lang din. Ayun. Tapos sige. Kado ka after pa nga nga ng mabait eh. Kasi dati yung previous employer ko, marami ding nagreklamo against the company. Ang hiningi nila 120% ng monthly salary nila.
Yun ang kukunin. Oo, times 120%, parang ganun. Mali Kung ka magkano na. yung Kasi monthly nila. nung time na yun nga, na-win ba nga si Tito Fermin, parang, shit, nasasagot ko dito, parang gano'n. Kaya Oo, hindi niya nagkabiglaan siguro. Oo, nabigla ako dun sa magkanong gusto mo. Hindi ako nakapag-prepare eh, na kung magkano yung ano eh. Sabi mo, let me do my math. I'll call my accountant. Yan. Tawag kay account terrorist, magkano hingin ko? 1 million! Di, wag naman. 1 million Huwag mo ang saradong naman. 1 million. Gawin mo naman ng computation. Lagyan mo Para ng mukhang butal-butal. legit. Oo. Kung sabi mo lang 1 million, para kang ransom talaga. May centavos pa eh. No? Hold up talaga. Ransom talaga eh, no? Tapos, yun nga, after parang ilang years ba yan? Mga 2 years. Yung mga ka-team ko doon, nakakasalubong ko doon sa kasi yun doon sa nilipatan ko, magkalapit lang naman yung building eh. So, minsan pagka la-lunch ako, nakakasalubong ko yun, yung mga dati kong kasama sa team. Uy, kamusta ka na? Legendary ka doon sa Sino nandun Legendary pa rin ka. yung mga time na yun? Nandun pa rin sila. Buhay pa ba yan? Buhay pa, no? Parang sarap pumasok dyan, no? Sabihin ko. Ano siya? Tatunog siya ng legendary. yung kumpanya eh Nakalagay sa resume mo, reference mo si ay si Tito Fermin. yung Legendary. Hindi ka kagad matatanggap. yung kumpanya niya, ang katunog nung pangalan nung company, katunog niya yung kumpanyang Cisco. Parang disco, no? Ganyan. Disco. Yun ang mga katunog ng Cisco. Yan. Paisip tuloy ako eh. Mamaya off air. Off air. Tsaka mo sabihin sa Ano amin. yan? Kay Isko. Kay Isko yan. Ganun Tapos, pa rin kaya sila? OTY pa din? Yun nga. Di ba? Nung nakita ko sila yung ulit. ginawa mo eh. Tapos ipunin ko lang lahat ng conversation. Punta ako doon. Nung nakausap ko na sila, nung after 2 years, nga, legendary daw ako doon. Ang dami kong yung after ko daw mag-resign, nagbago sila ng policy. Bawal na yung mga ganyan OTY. Bayad na lahat ng OT. Bagong policy. Naghihipit na sa security ng mga email. So mas mas stricto pa sila ngayon kaysa dun sa PNP tsaka NBI. Bawal na rin yung extension. Tapos may GPS lahat ng empleyado. Pag umapak sa dole, tanggal ka agad. Oo nga no? May mga microchip. Babariling ka dito. Yung pagkakamali din nung nung empleyado nung supervisor ko nung dinare niya ako na kung dadaling ko raw sa dole yun, go ahead. Gumanong pa siya. Then go ahead. Okay. Pwede na ako umuwi. Ganun. Pwede na ako May permiso ka na, go ahead. nag-go ahead siya Kala niya, joke time lang no? So, malamang sa malamang, na-reprimand yung na yan dahil dun sa nangyaring bagay na yan. For sure. Kasi hindi Grabe, pwedeng hindi magkakaroon ng yun Kasi dahil sa Ang kanya. changes. nasilip sila Kasi nagkaroon ka ng record sa dole Oo. May sabi na sila Ang ganda na yung pop nung na yan Yung parang ganun nga na Sana pinotocopy mo para... Parang Oo nga Parang mo Tito tapos Fermin. papalaminate Oo, mo, no? Yun, Certificate. dapat pinalaminate mo para katibayan ko na legendary ako. Oo. meron pa kaya ako nun. Tingnan ko, subukan ko nga hanapin. Baka nandiyan pa sa tabi-tabi. Baka naitabi ko pa. Oo. Yung parang Tapos parang talaga parang- legendary, yun ang itatuo mo kay Ben, bro. Oo. Yung Champina. Sampi. I will go to Dole. What Dole? Ang ganda Sabi pa ng nun. kliyente ko na taga-Canada. What Dole are you talking about? Pineapples. Kasi Dole parang- pineapples. Parang ang nakasulat dun parang yung tipong parang Tito Fermin versus Stig. Cisco Company. Versus the Disco Company. Disco. disco. Whoop whoop. Ayun. Yun yung nakasulat dun Tapos yun nga, 'di ba? Ang dami nga daw nabago dun sa sa policy nila. Kaya legendary nga daw ako dun sa Ang tawag Pag nila daw may dun mga na bagong Tito Fermin Amendment. pag daw may bagong empleyado kinukuwento nila yun, alam mo ba may nagpaduli dito. Pare, Diba? merong astig na empleyado dito. Tigas pare. Oo, Pinadole yung kumpanya pare. dati Laging mga konyo, OTY ka. bro. Kasi minsan nag-OT kami. Merong talaga
yung legal na OT, bawal na rin yung lalagpas ng 2 oras yata. Kasi maabot kami ng ano eh. 'Di ba? 6 na oras na OT namin dati, parang halos 3 shift na yun. Grabe. 2 shift na eh, halos 2 shift na kami. Minsan kasi nga, mga ganung OT, alas lalo, 12. lalong hindi nagiging productive yung empleyado eh. Kasi Oo, mas Oo mas nga, kasi nga pagod na yung isip Pagod eh. na. Tsaka Ayan, isa pa yan. may tendency mag-slack off yung empleyado first couple of hours ng shift nila kasi alam nilang pwede sila mag-OT. Mm. So di ba Oo, parang tama, yung tama. mga unang oras nila, Hindi, kaya lang OT nga, hindi bayad eh. Saka may ano, may Hindi, kasi epekto, may pa-offset naman epekto. eh. May epekto talaga sa trabaho mo, yung Oo. ano. Kasi yung etong kumpanya na rin 'yan, nagkaroon din ng issue ng data breach. Parang naalarma nga Windows sila noon eh. Defender din nung ano nila. Hindi Security naman nila. gano'n. Expired Norton. Hindi siya ano, hindi siya pumunta sa kumbaga hindi kami na-hack. Hindi na-hack. Ang nangyari, 'di ba, sobrang pagod ng empleyado, Oo. yung pinapadalhan niya ng Na-send to all ng niya. mga letter. Hindi, oo, ibang kumpanya pala. So yung mga correspondence na nare-receive ng isang company, Oo. nakikita niya ngayon yung yung mga status ng mga financial status na yung mga hedge fund, mga ganun yan eh. Mga investment. Nakita ng isang Sensitive kumpanya. information. Oo. Nakita ng isang kumpanya yung so ang nagreklamo yung naka-receive. Oo. Kasi Sabi niya, baka gagawin sa niya din kanila, yun sa kanila eh. baka mangyayari din sa amin to, hindi sa amin tong mga data na to, bakit kami nakaka-receive nito? Yung pala mali yung Oo. mali yung mga info na nailalagay dun sa Eh syempre, minsan yung empleyado sobrang pagod. Hindi na niya alam na yung ginagawa niya mali-mali na. Isa sa mga epekto ng yan, ng OTY. Parang yung yan eh, yung imbis na yung kabit yung i-text mo eh, sa asawa mo yung na-text mo. Oo, ganun. Legit. Parang, kaya, di ba? Nag-process ka na lang para makauwi ka na kagad. Or para Oo. makakota ka. Kaya na yan. At tayo, ma-OTY tayo dito, baka madole tayo. Okay, itong natin. Topic natin itong pang-labor day. Pero maganda yung kwento ni Tito Fermin, no? Di ba? Na ano ko to. Papupulutan na nga. Juicy. Astig. Oo. Kaya kayo, huwag kayong matatakot yung mga nakikinig dito. Makibaka kayo. Kung alam niyo yung mga karapatan nyo. Hindi, kung may karapatan kayo. Sasabihin ko sana na para patunayan nyo na kayo ay mga palaban na laborer, mag-subscribe kayo sa Patreon namin. Para Oo, tama yun. Para At hindi pwede. lang yun. Magkakaroon pa kayo ng access sa aming kaibigang si account terrorist na taga-negotiate. Pero Oo, may may negotiator na kayo. Negotiator. Tapos may Accountant, taga-hatid pa kayo sa negotiator. dole. Hatid kayo sa dole ni Tito Fermin. Oo. At saka kung gusto nyo makita si Paliligaw. Bruno Mars sa backstage, may access tayo dyan. Bruno Mars. Pero lang lookalike lang. To parang Shopee version ni Bruno Mars. Bruno Mars made in China. Shopee version. bootleg. Bootleg po. Bootleg Bruno Mars. Ang pangalan Bruno Mars. Kasi Coco Martinho nagsabi. Si Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Karang Bootleg na Bruno Pluto. Bruno Pluto. Bruno Mars pa utang. Bruno Mars pa utang. Bruno Mars pa utang. Tayo na hassle. Bruno Mars pa Habol daw utang. siya. Wala naman. Di bahala ka. Tangin na ka. Hindi malapit eh. Apelyido mo may kasunod pa pautang. Bruno Mars pa utang. Bruno Mars pa utang. O kaya Bruno Marites. Oo nga. Si Bruno Marites. Mas maganda yun, Bruno Marites. Yun na lang. Pato na rin pangalan sa GC para almating siya talaga yun. Bruno Marites. Ay, ako. Yun, Salamat sa mga nanood. May gegas yun si Myrtle. Hindi, sabi niya, busy pa daw ngayon, baka may sinushoot kung ano man. Oo. Pag sumikat na tayo, wag na natin guess. Ano ka na sa amin? Huyo ka na sa amin. Kala mo. Siya na magre-request sa atin. Kailan ba ibigay sa inyo? Pwede ba ako makapag-promote ng ko dyan page? Sabi ko, isipin muna namin kasi busy kami. Ayan. Tama. Oo nga. Marami kaming guest. Hilakan mo muna. Marami tayong guest. Guest. Marami kaming guest. Si Bruno Hilakan Mars. muna dyan.
Ay na. Siya, hanggang sa susunod na episode. Sakto magandang ano natin sa next episode. Kasi para sa mga Star Wars fans. Oo, tama. Kasi malapit na yung May the 4th May be the with 4th. you. Ayan, Be with you. Meron po. Tama naman. Stormtrooper. Diyan yung ano, Ito. din yung Falcon. Meron pa, si BB-8. Ay, hindi pala kita sa sa screen, corny. Ay, hindi pala dito. Si Ako rin may Stormtrooper Kylo ako Ren. Yan, Yun. Kasi nakakita mo si Kylo Ren. Kylo Ren. Ayan. Si Kylo. Wala akong may pakita. Wala, hindi ka namin sasama next week. Tumalikod ka na lang. Wala kang prueba. Hindi ka pa Naka-helmet. Helmet na Stormtrooper. Ako malupit. Pwede. Malupit na paano nakatattoo sa balat yung Oo. Ano ba nakalagay dyan? Ito si BB-8. Ah. Yan, BB-8. Tapos meron pa Ayan. Yung sa kabila, puwet ni Princess Leia. yung ban niya dito, yung ban no, yung Ayun, Oo. yung Kagad Samada. dito. Ni Jabba the Hutt. May band din siya sa puwet. Next episode, bilang kay Simada. Ay, sa man. Talagay mo dito. Dalawa. Ensaymada sa puwet. Siya, sige, hanggang sa susunod na episode ng Thunder!